Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Naging impresibong simula ng season na ito para sa San Antonio Spurs. Akala nga ng madami ay Dallas Mavericks ang magiging best team sa Texas, subalit tuwing kompleto sila ay legit debate nga ito sa pagitan nila ng Houston Rockets. At yan ay dahil sa paunguna ng number 1 pick Victor Wembanyama. Nag-average nga siya ngayong season ng 26 points, 13 rebounds, 4 assists, and almost 4 blocks per game on 50% shooting sa field. Ganun pa man noong November 14 sa game nila laban sa Golden State Warriors ay nagtamo ng left calf strain si Wemby at 11 straight games na nga siyang out. Ang Spurs ay descending performance ang pinapakita despite the injuries. Subalit sa pangalawang sunod na taon, kahit the favorite si Wemby para sa Defensive Player of the Year award ay malakas nga ang tsansa na hindi na ito mauuwi dahil sa 65 games limit. Sa buong season nga ay hindi na siya pwedeng makapag-miss pa ng more than 7 games. At sa estado ngayon ng NBA ay bibihira na nga yan na mangyari, lalo na kung kakagali pa lamang ng isang player sa injury. Hindi nga ito hinahayaan ng mga team na maglaro ng back-to-back games. Ngunit sa individual awards nga ito mga kaibigan, as a team ay malakas ang Spurs ngayon at hindi pa sila nakokompleto. Ngunit matinding potential na nga ang pinapakita nila. Talagang sa experience na lang nga magkakaalaman pagdating ng playoffs. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics. Sa papel ay walang duda na humina sila. Nawala si Jrue Holiday, Kristaps Porzingis at Al Horford sa kanilang lineup. At hindi pa nga naglalaro si Jason Tatum dahil sa Achilles injury na natamo niya last season. 4 na player nga yan naging mahalaga sa kanilang championship run noon. Nagkaroon sila ng adjustment period kung saan hindi naging maganda ang kanilang simula sa season na ito. May mga oras nga na may record lamang sila na 6 wins and 7 losses. Subalit ngayon ay may 5 na silang sunod na panalo at siyam sa huling 10 laro nila at may total record na nga sila na 15 wins and 9 losses. Hawak nila ang 3rd best record sa East at kung ikukumpara natin ito sa team na tulad ng Indiana Pacers na nawalan ng Miles Turner at may injured Tyrese Haliburton, kitang-kita nga ang pinagkaiba. At malaking dahilan dyan ay ang kanilang head coach Joe Mazzulla. May system nga siya na hindi lang umaasa sa ng isang player. Mala OKC na ito na kahit bench players lang ay nagiging delikado dahil sa system na na-establish niya. Si Tatum nga expected na makakabalik sa dulong bahagi ng regular season. At sa Eastern Conference ngayon na hindi gaanong madami ang masasabi natin na lehitimong championship contender, hindi na nga nakakagulat kung sa mata nga ng madami ay Celtics pa din ang pinakadelikadong team dito dahil sa kombinasyon ng kanilang talent, experience, home fans at pati na din ng coaching. At pinapangunahan nga yan mga kaibigan ni Jaylen Brown na pinangalanan pa lang bilang Player of the Week matapos magpakita ng impresibong linggo. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?